Nakakaupo na tayo. Pahayag 6:9. Yes. Nang alisin ng kordero ang panlimang selyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. Ulat ng payag, si John Revelator, napakaraming kaluluwang nakita eh. Yeah. Alam nyo kung kaninong mga kaluluwa yon? Sabi dito, mga kaluluwa ng mga taong nagpatotoo tungkol kay Kristo. Alam nyo kahapon, yung guest ni Kuya Sosa, yung galing sa preso, si Pastor Nestor. Yeah. Hapon. Ganda ng kwentuhan namin. Tungkol doon sa isang pastor na nakakita ng pangitain. Yeah. May nakita siyang isang tao nakahawak ganyan sa rehas. Yung pastor na yon, Yeah. ay ang ginawa niya, ipina-sketch niya doon sa marunong mag-drawing. Yung mukha ng... Ang mukha. Tapos, hinahanap niya yung tao. Punta siya sa mga kulungan, hinahanap niya, walang makapaturo. Natagpuan niya sa Mindanao. Yung pastor na yan, taga Luzon. Natagpuan niya yung isang preso. Ang problema nung natagpuan niya, yung preso na yon, ang sentensya ay hindi mabilang kasi ilang bitay, napakaraming napatay, miyembro ng MI11, Nanay Panchi. Ang ganda ng istorya, magkapatid sila. Natagpuan niya sa loob ng Bartolina. Kasi hindi na mailabas ng Bartolina kasi tatakas. Every time tatakas, nakakapatay ng mga bugwardya. Kaya nandoon na siya sa Bartolina, nakakadena yung paa, nakaano. Hallelujah. Nung siya nakita niya, kita nung preso, kasi yung preso na yan ngayon ay pastor na. Nagturo siya sa kulungan at halos 20 pastor, ang 20 kasamahan niyang mga demonyo sa loob ng kulungan ay lahat ay nagpapastor ngayon. Hallelujah. Wala lang, kaya ang Panginoon walang hindi kayang baguhin. Yes. Eh tayo, masasama din naman tayo, hindi lang tayo nabibisto eh. Yeah. Itong Muslim na ito, Muslim din kagaya ni Pastor Nestor. Nestor, yeah. Membro siya ng MILF, taga-Agaw Armas. Matagal na panahon pa ni Marcos. Ang bitay ng aso niya ay patong-patong. Tapos nung sinabi sa kanya ng pastor, ikaw ay palalayain ng Diyos. Sabi nitong preso na to, kasi nga wala na silang pag-asa, magkapatid sila eh. Bitay na patong-patong yung kanilang kaso. Pag binilang mo yung daang taon ng ang kanilang bubunuin eh. Kaya sabi nitong magkapatid na ito, wala na kaming naisip na kinabukasan gusto na nga naming mamatay sabi nila. Kaya hanap na lang kami ng damay. Ngayon, sabi nitong pastor na itong nakakulong, pag pinalaya ako ng Diyos mo, sa pagpulinang ito, maniniwala ako sa pinapangaral mo, sa sinasabi mo sa akin, na nakita mo sa vision. Nakita niya sa panaginip. Alam niyo, sa loob ng 3 araw, merong dumalaw na Red Cross sa loob ng kulungan. Eh yung mga yan, ano yan sana, yung Human rights. Oh, human rights. nakita na, inuud na yung paa, nakakadena, tapos napayat yung kulungan niya, pakadumi-dumi. Ang ginawa, ni-request siya na palayain sa yung warden. Ayaw pa rin pumayag, pumunta sa korte. Inano siya, pinitisyon na palayain. 3 days laya siya. Hallelujah. E di ngayon, itong Muslim na ito, dahil Muslim pa siya, sabi nung kapatid niya, narinig ko, nangako ka. Sabi mo, pagka nakawala ka sa Bartolina, papangaral mo yung pinapangaral ng pastor. Hindi nangaral siya sa loob ng Hanggang sabi ng kadulo, naging pastor siya, tapos sila ng mga Bible study. Lahat na tinuturuan niya, 20 puro, mahigit naging pastor na katulad niya. At ngayon ay may mga church silang hinahawakan. Hanggang ngayon, meron silang mga tinatawag na reunion, fellowship, silang mga kapwa-preso. So, ang point ko lang doon, papaalam tayo dahil sa kasamahan, din na tayo nakulong. No, kami ni Kuya Soseng, once every 2 weeks, napunta kami sa kulungan eh. Dumadalaw kami ron.
Yeah. Ang daming tao ang tumatanggap kay Kristo. Yes, sir. Hindi na natin kailangan pang maging sobrang sama bago tayo makakilala kay Kristo. No? Yeah. Lahat tayo makasama. God is good. Yes. Habang tayo'y merong trabaho, napapag-usapan natin ang tungkol sa Diyos, Amen. tungkol sa Panginoon. Amen. Yeah. Amen. Amen. Kaya ngayon, tingnan natin bakit si Carolan ay nangangaral ng salita ng Diyos. Mm. Kasi ang unang nangaral, ang Panginoong Jesus. Yes. Sabi niya sa Marcos 1:15, Mm. sinabi ni Jesus, dumating na ang takdang panahon, Mm. malapit na maghari ang Diyos, kaya magsisi kayo, Yeah. talikuran ng inyong mga kasalanan. Mm. No, before pala ang Panginoon, ang unang nangaral si John the Baptist. Si John the Baptist, ano nanay Pachi, ano? Oh. Nangangaral din si John the Baptist. Ganon Ganun din ang kanyang preaching. Pagsisiyan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan. Yeah. Laging yun ang bukang bibig ng Panginoon. Nilibot niya ang buong Israel. Hindi sa lumabas sa Israel. Nakarating lamang ang mabuting balita sa Nobileta. Magmula noong nagkaroon ng tinatawag na patayan. Lahat ng tumatanggap kay Kristo ay pinapatay sila ng leading religion nung panahon na yon. Yeah. Pinapatay sila. At ang unang napatay ay si Esteban. Yeah. Gawa 8. Umpisahan ko muna sa 36. Yeah. Ah, Gawa 8:36. pakibasa mo nga kayo, Sose. 35. Simula sa kasulatan ito, sinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Sige, tuloy lang. Si Felipe. At simula sa kasulatan, sinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Okay, At sinabi hold. ng pinuno. Yeah. Okay, si Felipe muna, maya tayo kay Esteban, yung pinagbabato. Yeah. Ang mga mananampalataya noong mga panahon na yon, nung nagkaroon ng patayan, basahin nga natin muna si Esteban. Saan ba yung si Esteban? Tingnan ko parang ano yan. Si Esteban. Rod, paki-search mo nga. Parang 7. Pinagbabato si Esteban. 7. Ano yung kaysa sa pakibasa mo nga kaysa sa Gawa. Gawa. Gawa 7. Gawa 7, sige. Yung pinatay siya, yung binato siya. Gawa 7:54. Yeah, ito sabi dito. Nagalit kay Esteban ang buong Sanhedrin nang marinig iyon at naggit-ngit sila laban sa kanya. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo at pinagbabato nila si Esteban Okay. Ang pangyayari na yan, itong si Esteban ay nangangaral sa maraming tao. Yeah. At habang siya ay nangangaral, kung uumpisahan nyo yan sa umpisa pa lang, mahaba kasi kaya yun na lang pinagbabato. Mm. Habang siya nangangaral, hindi nagustuhan ng mga tao yung pinapangaral ni Esteban. Dahil, ang akala ng mga taong reliyosong ito ay sinisira ni Esteban yung relihiyon na nakagisna nila. Eh kapag ka ikaw ay nangangaral ng ibang relihiyon, akala nila ibang relihiyon, ang parusa ay kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. Kaya itong si Esteban, isa sa pinakaunang pinatay sa pamamagitan ng pagbato. Yeah. At habang siya'y buhay pa, Mm. nakita niya ang Panginoon sa naroon sa langit. Yeah. Kaugnay yan ng ating topic Bago siya sa namatay. aklat ng pahayag. Nung dumating si Kristo, kaya 33 years siyang nabuhay. Pagkatapos dumating ngayon, 2026 na tayo. 2026, yan ang taon natin ngayon. Marami pang darating na taon. May 1,000 taon. Si Kristo ay mamamahala sa daigdig. Okay, yan yung ating mga pinag-aralan ng nakaraang linggo. 33 years, no? AD yung tawag natin yan, after death. Dito naman, BC, before Christ. No? Nandyan si Abraham, nandyan yung mga patriarka, etc. etc.
Okay, nung panahon na yan, si John Revelator ay nagkaroon ng revelation. Ang una niyang nakita, sabi niya rito sa Pahayag chapter 6, ng alisin ng kordero ang panglimang selyo, nakita ko sa dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. Okay. Nakita ni John Revelator, si John Revelator ay nabuhay, sabi sa history 70 after death ni Christ. Maaaring lumampas pa dyan si John Revelator Kasi karamihan ng mga disipulo ni Kristo, halos lahat sila ay pinatay Yung iba hindi na-record sa Bible, pero sa history book, na-record sila. Itong si John Revelator, nasulat niya yung revelation, nandun siya sa tinatawag na isla. Isla ng Patmos. Bakit? Kasi sinintensyahan siya ng kamatayan. Sabi sa history book, pag history book, hindi ibig sabihin 100% totoo, pero maaaring totoo. Matanda na lang Kasi siya. nung panahon na to, marami na rin mga nagsusulat ng libro, mga historiador. Ang ilan dyan yung pangalan, mga Josephus, mga ano-ano. May mga libro sila na naitago na hanggang ngayon ay binabasa pa rin ng mga tao. Okay. Nangyari itong binabasa natin, si Esteban, nung si Kristo ay kakaalis pa lang mula sa lupa. Ilang araw pa lang. Ilang araw pa lang sigurong umakyat sa langit kasi ang nakita ni Esteban, nung siya pinabatot, pinapatay, ang nakita niya si Kristo. Nakatayo sa kanan ng Diyos. Hindi na issue yun, kay nakaupo, kay nakatayo. Yun naman kanan ng Diyos. Kung ito yung Diyos, ibig sabihin sa kanan ng Diyos, ibig sabihin seat of power. No? Diba? Katulad ngayon. Sino ba ang nakaupo ngayon sa Pilipinas? Maring Marcos, Duterte. Ibig sabihin, sino yung nakaupo sa kapangyarihan? Okay, balik tayo dito sa paano nakarating dito sa Pilipinas. Alam nyo ba ang nobeleta? Nakasulat sa Bible. Sino naniniwala? Yeah. Nobeleta. Nagaget na. Sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa buong daigdig. Hanggang sa pinakadulo ng daigdig. Hanggang sa dulo ng daigdig. Alam niyo yung daigdig, pag bilog yan, pag tinusok mo ng karayom yan, nandito tayo sa dulo Nandito tayo sa dulo. So tayo, nung pinanganak ang Panginoon, nangaral, sabi nga sa Bible bago pa tayo panganak alam na ng Diyos kung sino ka. Kaya nga yung bilanggo na pinuntahan ng isang pastor sa panaginip lang niya lamang nakita. Sabi sa kanya ng Panginoon, puntahan mo yung taong yan, gagamitin ko yung mangaral. Pero alam niyo ba yung tao na yon na nangangaral ngayon, meron silang magkapatid na karanasan nakakatuwa. Nung sila nakalaya na, dito sila lumaya sa Muntinlupa Nag-request sila dyan sa Muntinlupa from Mindanao kasi sabi nila, naririnig kasi namin dito sa Muntinlupa, maraming gawain. Kaya dito sila nag-request. Nung lumaya na sila, umatin sila sa malalaking simbahan, yung mga simbahan may magaganda. Sabi niya, hindi kami tanggap. Lagi namin narinig, meron tayong may magnanakaw dyan sa likod. Tingin sa kanila, mga drugas. Di pag ganon, parang nahiya naman sila dahil kasi hindi sila Ang trabaho nila, magbasura. Magtulak ng basura, yung kariton, magkapatid sila. Hanggang sa merong isang tao na lagi nagbibigay sa kanila ng pagkain, tinapay o ano-ano. Yung pala, isang pastor, tinanong sila kung gusto nila magtrabaho. Sabi nila, hindi po kami pwede magtrabaho kasi ex-convict kami. Pangalawa, wala kami birth certificate. Kasi yung mga Muslim nung araw, walang pakialam, wala kaming papeles. Pangatlo, sabi niya, wala kaming stay. Alam mo, ginawa, nanggap sa trabaho. Nung sila nagtatrabaho na, una nagtatrabaho sila, di napopromote sila, nalalagay sila. Hindi nila alam, yung pastor na yon, meron palang negosyo, katulad ko. May negosyo, malaking negosyo niya. Pinagtrabaho sila sa isa nilang kumpanya, kumbaga una, tagawalis lang daw sila. Hanggang sa, yung karamihan ng mga trabaho roon sa factory na nalaman nila lahat, halos lahat ng skill nakuha nila. Di napopromote siya,
promote, isang araw, may nawawalang bagay natagpuan sa kanilang cabinet. Hindi ngayon, tatanggalin silang dalawa magkapatid. Nung siya alis na, sabi niya doon sa may-ari, "Sir, kung pwede, alam namin may camera doon, baka pwede natin reviewin." Kasi ayaw daw reviewin yung management. Ginausap niya yung mismong may-ari. Nakita yung kanilang kaaway na nandun, yun yung naglagay doon sa kanilang cabinet. Yeah. Pero ganun pa man, tuluyan na rin silang nag-resign at nangaral sila sa nagtayo sila na ngayon pastor siya, may simbahan silang hinahawakan. So, tamo kabait ng Panginoon, no? Yeah. Okay. Ngayon, anong sabi ng Panginoon yung verse natin huling binasa? Gawa, pagsisihan ninyo, talikuran ng Mateo 3. 2. Ano to tatlong verse to. Mateo 3:11, Marcos 1:8, Juan 1:33. Ito yung sa Matthew 3:11. Yeah, Pinabautismo ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagkalikot sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Alright. Higit siyang makapangyarihan kayo sa akin. Hindi ako karapat dapat magalis man lamang ng kanyang Okay. pagkata. Ang topic natin ngayon tungkol sa bautismo. Yeah. Kasi ang Panginoon mismo, siyang nag-utos sa mga tao. Yan, babalikan ko ulit yung binasa mo kayo sa inyo. Yeah. Puntahan muna natin sa Marcos 16:16 muna tayo. Oh. Marcos 16:16. Si Kristo ang nagsasalita rito hanggang 18. Sabi ni Kristo, sa 15, umpisahan ko sa 15. Marcos 16:15. Sabi ni Jesus, "Pumayo kayo sa buong daigdig." Kaya kasama ng Lubileta, doon ko nilalagay yung address natin Hanggang dito may utos "Pumayo kayo sa buong daigdig Pangaral. at ipangaral ang mabuting balita. At sino man sumampalataya, Mabautismo. tumanggap kay Jesus, magsisi sa kanyang mga kasalanan, at mabautismuhan, ay maliligtas. Ngunit ang ayaw, sumampalataya, ay Parurusahan. parurusahan." Okay, tutuloy ko pa. Ang mga sumasampalataya Ay bibigyan. ay bibigyan ng kapangyarihan na gumawa ng mga himala sa pangalan ko, sabi ni Jesus, Yeah. ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Yeah. 18. At hindi sila mapapahamak kahit uminom sila ng lason, Lumampot ng ahas. kahit makainom sila ng lason, at kahit dumampot sila ng ahas, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Tignan mo. Pagtanggap mo kay Kristo, sumampalataya ka, meron ka na agad dalang may dala ka na kaagad kapangyarihan. Maraming tao hindi yan alam Maraming tao hindi yan alam. Ang isang tao, kapag siya sumampalataya, nagsisi, tumanggap kay Kristo, meron pang isa, at mabautismuhan. Sabi ng Panginoong Jesus, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan, sila'y gumawa ng himala. Ano yung himala na pwede niyang gawin? Kung gagawin niya. Kasi maraming tao mayroong kapangyarihan pero ayaw nilang gamitin Sabi ng Panginoon, hindi, sabi rito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ko, sabi ni Jesus, sila'y magpapalayas ng mga demonyo, sila'y magsasalita ng iba't ibang wika, sila'y hindi mapapahamak, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Alam nyo yung kapangyarihan na yan, napakatagal kong ginamit yan nung wala akong pera, pagpunta ng ospital. Kaya yung mga anak ko, kahit sa ron walang na ospital Dito na lang, nung malaki na dito na lang. Pero nitong siguro, 25 taon. Every time, masakit ang tiyan, masakit ang ganito. Yeah. Hindi papatong ko kamay ko, Hanggang ngayon, ginagawa ko yan. Hanggang ngayon, Yes. napakarami kong nakitang gumaling. Merong doktor, operahan, doktor mismo, si Dr. Pimentel. Operahan sa kilikili yung buto. Sabi ko, nagpaalam sa akin, Carolan, ako ikay, huwag mo munang gagabalain, nakabalain, ako ikay pupunta sa ospital.
Sabi ko, halika, pag-pray muna natin. Eh, si Dr. Pimentel, ano yun eh, dating seminarista sa ano yun, Katoliko. Nung sasalang na siya doon sa operating table, eh, doktor yun ha, doktor yun, Dr. Pimentel, magkakapatid na doktor. Nagulat yung doktor, nawala yung ma-operahin. Hallelujah. Pero hindi niya sinabi sa akin yon. Pero nung ako yung nagpipray, naramdaman ko eh, meron akong kakaibang naramdaman. Pero hindi ko sinasabi sa inyo yan para sabihin, oy, meron akong special na kapangyarihan. Hindi. Lahat ng taong sumampalataya kay Kristo, binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan. At hindi ikaw, hindi ako yung nagpapagaling, kundi yung tinanggap natin. Yes. Kaya lang maraming tao, hindi ginagamit ang kapangyarihan na yan na walang bayad. Focus tayo dito sa bautismo eh, sabi ng Panginoon. Para meron tayo lahat chance na magpabautismo. Yeah. Kasi yung pag-ayaw kay Kristo, ito isang desisyon. Yung pagtanggap kay Kristo, isa rin itong desisyon ng pagsunod kay Kristo sa kanyang mga salita. Yeah. Ulitin ko lang uli, ang sino man na sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Yes. Sabihin eh, merong sinabi ang Panginoon na dalawang bagay. Although sa ibang mga verses, ang kaligtasan ay exclusive sa pagtanggap kay Kristo. Yeah. Pero dito, sinabi mismo ni Kristo na ang sino mang sasampalataya at magdidesisyon na magpabautismo. Bautismo sa tubig ang tinutukoy muna ng Panginoon dito. Kasi ang bautismo, sa salitang Latin yata yung baptizo, ang ibig sabihin nun ay ilulubog sa tubig. Hindi yan yung nakalis na natin sa luma nating relihiyon. Yung baptismo noon ay wisik eh, di ba? Yung wisik-wisik. Pangalawa, nung sa ating lumang relihiyon, wala tayong kapasidad na magdesisyon kasi baby pa tayo noon eh, yung tayo yung binautismo. Yeah. So, hindi siya yung tamang bautismo. Ang bautismo ay isang personal na desisyon Yes. na sa publiko, in public, ito yung tinatawag natin na public declaration ng iyong pananampalataya kay Kristo. Yeah. Ibig sabihin, hindi mo kinakaya si Kristo. Yeah. Kasi yung napag-aralan natin nung nakaraang linggo, yung tatatakan ng 666, lapit na yan, nandiyan na yan. Tingnan nyo, napakabilis ng pacing ng taon. Biglang malalaman nyo, pag wala kayong registered ng number ng 666, hindi kayo makakapagtrabaho. Hindi rin kayo makakabili sa palengke. Kung kayo ay negosyante, hindi ka makakapagnegosyo. Yeah. Kasi sabi doon sa binasa natin, walang makakapagbili, walang makakabili, walang makakapagbenta. So, ang panahon natin ngayon napakabilis. Kaya meron tayong tinitingnan na taon. Si John Revelator, yung una niyang nakitang mga patay na mga pinatay, kasi lahat ng mga reliyon, yung unang reliyon ng Katoliko, pag ikaw ay naging protestante, ang parusa sa iyo, kamatayan. Ang daming pinatay ng Katoliko. Yeah. Sure. Dami. Okay? Punta tayo ulit rito sa bautismo para lahat tayo meron chance magdesisyon na magpabautismo. Kasi ang nagutos nito ay si Kristo. Ang bautismo, hindi ibig sabihin nito, pag ikaw ay nagpabautismo, ikaw ay miyembro na ng isang sekta ng reliyon. Hindi. Yun ay isang personal na desisyon na bago ka umalis sa lupang ito, bago ka umalis dito sa mundo, kailangan ikaw ay nagdesisyon ayon sa narinig mong salita ni Kristo mismo. Naintindihan tayo? Yes. Sabi ni Jesus, ang sumampalataya at mabautismuhan, ngunit, pero dalawa yan eh, sabi ni Kristo, ngunit ang ayaw sumampalataya. Personal yung yung Panginoon, ano? Ngunit ang ayaw sumampalataya. Halimbawa, si Kuya Edwin, alam na niya lahat, narinig na niya lahat. Ang desisyon kung siya sasampalataya o hindi, nasa kanya. Yes. Personal. Sa oras ng isang tao nagkaroon ng sariling pag-iisip, no, yung bata hindi mo pwedeng bautismuhan. Yeah. Kasi wala pa siyang sariling pagpapasya. Kaya dito kay Felipe, meron nung unang panahon nakakamatay pa lang ni Kristo, merong isang tao na agad-agad ay nangangaral. Ang pangalan niya si Felipe. Si Felipe sa Gawa 8, umpisa natin sa 26, Kuya Sosay, pakibasa mo. Gawa 8:26.
Ito'y halimbawa ng pagsunod kay Kristo ni Felipe na nangaral kasi ang sabi ni Kristo, humayo kayo, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Ano yung mabuting balita ng kaligtasan? Lahat ng kasalanan natin binayaran na ni Kristo. Siya'y namatay para bayaran ang ating mga kasalanan. Yeah. So yung kasalanan natin na hahadlang sa atin, papunta doon sa langit kung saan nakita ni John Revelator ang daming kaluluwa nasa langit. Ang hahadlang lang sa'yo para ikaw hindi makarating sa langit ay mga kasalanan na iyong pagpapasyahan na hindi mo ihingi ng tawad sa Diyos. Ang kaligtasan sa panahon ito, walang bayad. Yes. Kahit gaano pa karami pinatay mo, ni-rape mo, katulad ng mga bilanggo, tawag na nga doon sa magkapatid, Satanas eh. Oh. Pastor Nestor nga, wala na rin pag-asang lumaya yun eh. Wala na rin sa pag-asa. Pero pag ang Diyos ang kumilos, buhay ka pa, babaguhin ka na ng Panginoon. Gagawin ka na ng Panginoong pakinabang. Yes. Gagawin ka ng kapakinabang sa mundong ito. Buhay ka pa. No, yung kanta natin, sabi ron, kung 1,000 buhay man ang ibigay, hindi naman 1,000 bibigay sa atin ng Diyos, isa lang. Yeah. Pag alis mo rito, mamaya natalisod ka, nasagasaan ka, tapos na yung isang buhay mo. Wala ka ng chance na mag-decide para sa iyong sarili. Kaya ang desisyon, Now. upang ikaw ay makapunta ron sa langit, nasa sa iyo. Sinabi ni Jesus ang sumampalataya, ulitin ko ulit, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan, si Jesus mismo na nagsasalita rito Ay mali. ay maliligtas, ngunit ang aayaw, alam ni Jesus na merong hindi siya pipiliin eh. Hindi pa dumarating yung 666 na yan eh. Hindi pa yan dumarating. No? Diyan sa 666 na yan. Kung ikaw ay naririto pa, darating yung tatakan ng halimaw. Anong halimaw? Ibig sabihin doon, merong isang mamumunong tao, ang tawag, sobrang sama. No? Sige, Sosoy, pag sobrang sama yan, pwede natin tawagan, halimaw ka! Walang yakan, yeah. Pa. No? Halimaw yun ay symbolic. Darating ang panahon, lahat ng tao ay tatatakan ng 666. Ngayon, kung ikaw ay magdidesisyon na ayaw mo yung tatak ng halimaw, hindi ka magpapasakot sa halimaw, kailangan mong patayin. Kasi ang unang-unang requirement niyan, pagdating niyang 666 na yan, pag sinabi mo, ako po isang Kristiyano hindi po ako pwedeng tumanggap niya, ang parusa sa iyo, kamatayan. Kaya meron ding nakita si John Revelator na mga kaluluwa, sabi doon sino yung mga taong yan na pinatay, na pinugutan ng ulo? Sila yung mga hindi tumanggap ng tatak ng halimaw. So, ibig sabihin, may mga tao ngayon, hindi ko sinasabi, baka si Nanay Pati, kasi si Nanay Pati, 200 years lang nito buhay nito Joke lang, Nanay Pati. Nalipawa ko. Si Nanay Pati kasi 86 years old na. 86 ba, Nanay Pati? 82. Sorry, nag-over. Mukha pa lang 81 and a half si Nanay Pati Ang papang buhay niya, nakita niya, hindi nagkakasakit yan. Alam niyo nung may mga COVID, pupuntahan niya nung may COVID, tag-iingal pagpapray niya. Yes. Totoo. May COVID, tag-iingal pagpapray niya, pupuntahan niya. Ayaw siya papuntahin hindi, pagpapray kita. Buhay! Yeah. Buhay! Bakit? Sapagkat si Nanay Pati, hindi special to. Lahat ng tumanggap, sumampalataya kay Kristo, testingin nyo lang kasi paano nyo malalaman na yung kapangyarihan na pinangako ng Panginoon nasa inyo kung hindi nyo susubukan? Yeah. Paano nyo malalaman na may kapangyarihan ng kamay nyo? Mamaya-maya, hindi ko sinasabi magkasakit yung anak nyo. Nakita nyo, bisan anak nyo, makakalibre ka sa ospital. Napakalaki na fit ko sa ospital. Yes. Nanay ko mismo, dadalhin sa ospital, isang araw. Matagal na to, ito yung una ko palang narinig to. Pag uwi ko ng bahay, nanay ko, nakahanda na yung telmos, yung banig, yung pupunta ng ospital. Kasi nung araw, pag pupunta ka ng ospital sa 13, kailangan may baong ka, telmos, may, kung ano. Di, pagdating ko, sinimple ko lang yung kamay ko. Tapos sinabi ko lang sa isip ko, kasi bago, first time ko narinig Kakabautismo ko lang Kakabautismo ako, pinautismo sa Patis sa Maynila, swimming pool. Sabi ng nanay ko, ikaw ba albularyo na rin? Kasi tawag ko nung araw,
parang sikmura eh, sinisikmura yung mga 1 linggo ng sakit ng tiyan, di ba lang kung anong gagawin? Hindi pagkasuko na, hospital na yun, punta na hospital. Okay, pagdating ko galing sa eskwela, sabi sa akin nanay ko, hindi ko makakalimutan eh. Yung pa kay albularyo rin, kasi may mga kaibigan akong albularyo ng araw doon. Tinuturuan lang ako mag-albularyo eh. Kaya lang, ang tinuturo niya wala sa Bible. Kapaligtaran ng Bible. Si Satanas daw ay anak ng Diyos. Tamo, kaya kailangan alam mong Bible. Pag hindi mo alam ang Bible, susunod ka kay Satanas, akala mo sinusunod mo Diyos. Yes. Kailangan alam mo yung Bible, kaya tayo namimigay ng Bible eh. No? Ngayon pala, hindi na tayo namimigay ng rod. Yung binibili natin magkano rod? 50 po ngayon, 10 lang. Kasi gawa ni Pastor Nestor na. Dito na natin 10 piso para at least mayroong galing sa bulsa nyo para ingatan. Napakamura. Diba? Pero pag yung binili natin yung sa talagang dating bili natin sa internet, eh, magkano? 225 po. 200. Pag pinunta mo sa Maynila, sa bookstore, 200. Yeah. Dati 120. Mura. So mahalaga, alam nyo yung Bible nyo. Pag hindi nyo alam ang Bible nyo, kahit sarili nyong reliyon, madrudenggoy kayo. Maggogoyo kayo. Kailangan alam natin yung Bible kasi ang Bible yan ang salita ng Diyos. Yan ang totoo. Yan ang katotohanan. Yes. Sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen? Okay, tuloy pa ulit tayo. 17. Ang mga sumasampalataya, ano sabi rin? Yeah. Sa 16, sino mang sumampalataya? O sino dito sumampalataya na taas ang kamay? Sabi ni Jesus, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan. Yes. Anong nagkaroon tayo ng sino nabautismuhan? Taas ang kamay. Hindi ko tinutukoy yung yung bata yung paslita, yung pagkasilang, hindi yun. Sino sa inyo rito nabautismuhan nung nakarang taon o saan mang simbahan na binautismuhan kayo? Taas ang kamay. Okay, maraming hindi. Bibigyan kayo ng opportunity ng Diyos, kayo magpapasya. Walang pwedeng pumilit sa isang tao tungkol sa bautismo. Pag narinig mo ang sinabi ni Jesus, yun ang totoo. Hindi mo pwedeng kontrahin si Jesus. Personal na instruction ni Jesus sa lahat ng tao na sasampalataya kay Kristo magsisisi. Sabi niya, sino mang sumampalataya at mabautismuhan sa tubig. Sa tubig pa lang yun kasi si Jesus ang magbabautismo sa apoy, sa Espiritu Santo. Ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig, ilulubog ka sa tubig, simbolo na ikaw ay namatay na katulad ni Kristo. Yeah. Pag ikaw ay inilutang, lahat ng iyong mga kasalanan ay hinugasan na nalibing na kasama ni Kristo. Yes. At ikaw ngayon, kung ikaw ay nabautismo na, ang iyong ngayong kasama ay si Kristo mismo sa bagong buhay na ibinigay sa iyo. Yes. Right. Ano yung bautismo sa banal na espiritu? Bautismo sa apoy. Purifying. Bautismo sa tubig, ikaw ay nilinis, binayaran. Ikaw ngayon ay parang ginto. Alam mo yung ginto ay naapoyan? Kaya sinimbolo yung Espiritu Santo sa apoy. Yeah. Nadalisan. Dadalisayin ka, ikaw ay pababanalin. Yes. So, spirit work. Ikaw ay nagbibihis ngayon kapag ikaw yung Espiritu Santo kasama mo, yung dating kasamaan mong ginagawa, magiging ngayong mabubuting gawain. Kaya sinabi yung puting damit symbolic di ba? Ang puting damit na nakikita ng Diyos sa atin ay ang mabubuting gawa. Bakit tayo ngayon gagawa ng mabuti? Dahil sa Espiritu Santo. Holy Spirit. Dahil sa banal na Espiritu. Yes. At tawag sa kanya, maraming tao hindi maintindihan niya na yung iba nga ginawa pa yung Diyos eh. Espiritong banal. Yeah. Parang Sabihin ng banal, baliktaran ng banal, kasamaan para hindi masyadong complicated ang usapan. Kabanalan, kabutihan, pagmamahal. Kasi ang utos ni Kristo, hindi complicated eh. Yung Bible na yan, sabi ni Kristo, nauuwi yan sa isang pangungusap lamang, sabi ni Kristo. Ibigin mo ang iyong kapwa. Diyan ka ngayon matututong magmahal sa iyong kapwa. Yung dating wala si Kristo, wala kang pananampalataya, wala kang pakialam sa maraming tao. Ang pinapakialaman mo lang kung ano yung gusto mo, kung saan ka masaya, kung ano tingin mo, magiging mayaman ka, magiging sikat ka, magiging pogi ka. Ang papakialaman mo lang sarili mo. Pag ikaw ay sumampalataya, doon na mag-uumpisa yung pagbabago sa buhay mo. Yes.
Kaya sabi ng Bible, sabi ng maraming tao, ang sarili mo, hindi mo kayang baguhin sa iyong sarili lamang. Ang makakapagbago lamang sa iyo, walang iba kundi ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kalooban. Very simple lang ang utos ni Kristo. Hindi sinabi ni Kristo na araw-araw kang pumunta sa simbahan, araw-araw kang magbigay sa simbahan. Hindi. Although, kailangan natin magbigay. Yes. Ang sino man sumampalataya, magpapasya, magsisisi, at magpapasya, magpapabautismo sa tubig, ikaw ay papayaran, symbolic na ikaw ay namatay na, yung luma mong pagkatao ay namatay, inilibing katulad ni Kristo. Yes. At pag ikaw ay inilutang sa tubig, symbolic na ikaw ay malinis na, binayaran na ang iyong kasalanan, at ang buhay mo ngayon ay bago na. Kaya sabi sa Bible, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Yeah. Patutunayan mo yun. At ang magbabago sa iyo ay walang iba, kung hindi ang Espiritong naniliya sa iyo. Yes. Hindi pa rin ikaw. Kasi ako, nung naging Kristiyano ako, nagpabautismo ako, pagtapas ko ng simbahan, yung pa rin ang ginagawa ko, hindi ko pa rin kaya. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko. Hanggang sa pagbabasa ko ng salita, natututo ko, tinuturuan ako ng Panginoon. Paano ako magbabago? At binibigyan ako ng Panginoon, tinutulungan niya ako paano ako magbabago. Although, hindi ibig sabihin, pag ikaw ay nagpabautismo, Automatic. hindi ibig sabihin, ikaw ay anghel na. Sabi ni Kristo dito sa lupa, habang narito ka sa lupa at lumalakad ka rito sa lupa, maaaring marumihan ang iyong paa. Yes. Kaya nga sabi ng Panginoon, hugasan niya yung paa ng mga disipulo. Sabi ni Pedro, paliguan mo ako, Panginoon. Ayaw ni Pedro Wag, Panginoon, hindi pwede. Sabi ng Panginoon, pag hindi ko inugasan ng iyong paa, wala kang kaugnayan sa akin. Ang Panginoon, ang Espiritong Banal, yan ang naghuhugas sa atin sa araw-araw nating nagagawa. Sino sa inyo gusto makarating sa langit? Amen. Kung ayaw mo, pwede naman, hindi ka naman pipilitin. Pero alam mo, sabi ng Panginoon, kahit isang kaluluwa lamang ang mapahamak, ayaw ng Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos ang gumawa sa iyo. Yes. Napakahalaga, kaya nga ang binayad sa iyo ng Diyos, isang anak niya Kaisa-isang anak Ibig sabihin, sobrang halaga ka, kahit masama ka, kahit hindi ka magkasamaan, kahit konting sama mo lang, Yes. pag hindi mo tinanggap si Kristo at Ginoong Panginoon, hindi ka makikita sa langit. Hindi ka makakarating sa langit. Kaya nasa sa iyo yan, kung sabihin mo, hindi, gusto ko sa impyerno, meron doon party. Walang party ron. Sa impyerno, wala kang makikita ron. Andun lahat ng kalungkutan, kapighatian, lahat ng ayaw mo nandun. Para mo nalaman, pero lang. Sinabi sa Bible yung mayaman na nagpasasa sa kasalanan. Gihirap sa... Pagkamatay niya, sumigaw siya Yung kaluluwa niya, sumigaw. Pagaligin mo ako! Naghihirap ako sa lugar na ito ng pagkirusa. Napunta sa daigdig ng patay No? Pag namatay ka ngayon, hindi ka nagpasya sa iyong sarili, na ikaw ay sumampalataya kay Kristo at ikaw ay magpabautismo. Sabi niya yun karugtong According sa verse na ito. Hindi ko alam kung makakapunta ka na langit. Ikaw na yung magsabi niya kung ano, hindi ako judge para magsabi, ikaw, punta ka na langit, ikaw, hindi. Ang malinaw, sinabi ni Jesus, ang sino man sumampalataya at mabautismohan. At ang aayaw, sabi niya, dalawa sinabi niya, at ang aayaw ay parurusahan. Kaya ikaw magpapasya, ano gusto mo? Biyaya ng kaligtasan o kaparusahan? O halimbawa, alam niyo sabi ni Jesus, kapag mayroong nag-uusap, isa o dalawa o tatlo, tungkol sa akin, sabi ni Jesus, andyan ako sa gitna niya. Yes. Ako ang nagsasalita. Sa totoo lang, yung mga pinag-aaralan ko, malimit, hindi ko naman natuturo sa inyo Bakit? Nag-yield ako, sumusunod ako kung anong gustong sabihin ng Panginoon sa mga tao. Amen. Kaya ngayong umaga nito, kung si Jesus ay naririto ngayon, tatanungin kayo, sino sa inyo magpapasya na sumunod sa aking utos? Sino sa inyo ang aayaw sa akin? Dalawang bagay lang yan. Ikaw ang magpapasya dyan. Ngayong umaga,
Alam mo na ang Panginoon, pag yan ay nagsasalita, kahit ayaw mong pakinggan, sumusuot yan sa kaloob-looban ng kaluluwa mo, Spirit. Kahit Yeah. pero nung naranasan ko yun nung araw, nung atin ako ng Bible study, parang ayaw ko yung ginagawa. Habang nagtuturo yung pastor, talaga naman ako, kahit hindi ako inaantok ako talagang parang gustong pumigit ng mata ko. Pero pag alis na, gising-gising na naman ako, gising na gising. Nagtataka ako, laging ganon. Hanggang sa araw, natutunan ko, sumurrender sa Panginoon. Kasi ang diablo, sabi ng Bible, ang diablo, kapag ikaw ay nakarinig ng salita, meron diyang isang sinabi niya, agad niyang aagawin sa iyo. Yeah. Parang tukain, parang gano'n. Yung may iba-ibang uri ng lupa tayo, hinalitulan tayo ng Panginoon sa iba-ibang uri ng lupa. Meron Ilocanon. mataba, Yeah. maraming bungang kaluluwa, merong lupang matinik, meron lupang mapato. Ibig sabihin doon, yung salita ng Diyos hindi nakakasuot, hindi nakakapamunga. Yeah. Pero maraming kaluluwa, sabi ng Panginoon, yung itinanim na salita ay lumago at nagbunga. May 30, may 60, may 100. Ang bungang iyon ay kaluluwa rin. Galing doon sa salita na itinanim ng Panginoon. Yes. Yes. Sino sa inyo ngayon magpapasya? Panginoon, ayaw kong sumampalataya sa iyo. Gusto ko sa impyerno. Gusto ko sa daigdig ng patay pag namatay ako. Oh. Lahat pa kayo, narinig niyo yung sinasabi ko? Sino yung naroon? Sino yung hindi naka-uniforme na yan? Yung katabi mo, sino yan? Bisita? Sino yan? Si Toteng? Okay. Naintindihan niyo itong ating pinag-uusapan? Ano? Napakalinaw nito. Sino man ang magpapasya? Sino man ang aayaw? Dalawang bagay. Personal, very personal ang desisyon. Kung minsan tayo, alam niyo itong usapan na to, konfrontasyon ito eh. Konfrontasyon ito, sabi ng Panginoon, sino man sa inyo magpapasya, nasampalataya sa akin ng pagbabautismo, at sino man sa inyong aayaw, siya'y parurusahan. Para alam natin lahat bakit tayo pinarusahan sa mga susunod na araw. Alam na, malalaman mo kung yung sinasabi ng Panginoon na parusa ay totoo, hindi eh. Bakit? Kaya nagtuturo ang Panginoon para malaman natin. Ang Espiritu Santo, pag yan ay dumating, ang ituturo niya sa iyo, yung mga mangyayari sa hinaharap. At ang isa sa mangyayari sa hinaharap sa iyong buhay, ay kamatayan mo. Huwag ka naman sa alam ko mahaba pa buhay natin lahat. Pero sana, humaba pa ang buhay mo. Kaya ngayong araw na to, meron tayo laging chance. Pag ikaw ay namatay na, wala ka ng chance. Yun ang period na ng buhay mo. Hindi ka na po pwede pang magsisi pag ikaw ay patay na. Hindi totoo yung sinasabi ng ibang reliyon, pag patay ka na, pag nagdasal ka namin, pupunta ka sa langit. Kasinungalingan yun, galing yung doktrina na yun sa demonyo. Yung mga ibang reliyon na sinasabi na, pag patay ka na, paano mo ako ha, para ako pumunta sa purgatorio ha. Ang magpapasya, kung ikaw ay pupunta sa daigdig ng patay, o pupunta ka sa langit kung saan naroon si Kristo ay ikaw, habang ikaw ay nabubuhay. Yes. Kaya nakunawan tayo lahat. Yes. Taas yung kamay ng naintindihan yung sinasabi ko. Alright, baba ang kamay. Sino sa inyo gusto mong sumunod sa utos ni Kristo? Bautismo. Ayun. Taas yung kamay ng gusto mong bautismo, taas yung kamay. Brad, pwede ko idagdag doon sa bautismo. Sige. Sa Acts 2:38, sabi ito, sumagot si Pedro, pagsisihan niyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ayun, kasunod doon, Espiritu Santo. Sunod. Oo. Ngayon, bago tayo matapos, kung gusto nyo magpabautismo, Yes. sabi ko nga sa inyo, ang bautismo, hindi yan madaling gawin. Kasi yan ay personal declaration. Sabi, ipinapahayag mo sa daigdig. Ako yung isa ng Kristiyano. Mga kababayan, isa na akong Kristiyano ngayon. Public declaration na kasi bautismo ang sa isang public na lugar. Noong nakarang taon, doon tayo sa Mount C, ano? Mount C, yeah. Maraming tao. Bakit? Sabi ni Jesus, kapag ako ay kinahiyayan mo sa mundong ito, kakahiya rin kita sa harap ng aking. Yes. Kaya
hindi tayo makakarating ng langit pag si Jesus kakahiya natin. Yes. Alam niyo si Jesus kaya kinakahiya ng marami kasi hindi nila kilala si Jesus. Yeah. Akala nila si Jesus yung parang bakla na nakaganyan, nakahubo, nakabahag. Si Jesus ay lalaking lalaki. Amen. Wala pa akong nakilalang tao na kasing lalaki ni Jesus. Amen. Kaya niyang harapin ang sundalo. Kaya niyang harapin ang mga walang iyang tao, mamamatay tao. Kaya niyang harapin ang mga general. Kaya niyang harapin ang mga hari. Yes. Wala siyang kinakatakutan. Sabi nga ni Jesus wala nang kailangan pa magtanong sa kanya. Alam ni Jesus ang laman ng ating mga isip. Yes. Pinakamakapangyarihang tao. Yes. Kaya marami kinakahiya si Jesus kasi hindi nila kilala si Jesus. Yeah. Si Jesus ang aking Panginoon. Amen. Si Jesus ang nagbibigay sa akin ng lahat ng aking nakikita ngayon. Yes. Si Jesus ang aking boss. Yes. Siya ay isa ang Hudyo. Amen. Ngayon, huling tanong. Bilista. Meron ba dito sa inyong gustong magpabautismo? Sasamahan ko kayo, walang bayad. Hindi kayo magiging miyembro ng Iglesia ni Roland. Ang susundin natin ay si Kristo. Amen. Sige, marami nagtataas ng kamay. Sige, taas ang kamay ng gustong magpabautismo. Handa ko yung lahat ng kailangan. Sino sa inyo ang ayaw magpabautismo para malinaw? Kasi maraming ano. Sino sa inyo ayaw magpabautismo? Taas ang kamay. Hindi, wala. Alam nyo, wala itong buluhan. Walang buluhan ito. Wala itong pilitan. Ang kailangan lang dito, maunawaan mo. Pag naunawaan mo ito yung panahon para ikaw magdesisyon. Sabi ni Kristo, ito ang panahon. Ngayon na. Yes. Ang araw na. Bakit? Hindi mo alam kung bukas pabalik ka pa rito. Yeah. Hindi mo alam kung ikaw makakarating pa rito bukas. Yes. Sino sa inyo ayaw kay Kristo? Taas ang kamay. Wala no? Sino sa inyo rito tinanggap na si Kristo? Taas ang kamay. Ang dami na Ang sino mang tumanggap at sumampalataya at mabautismuhan. Yes. Ang bautismo ay ang unang pagsunod kay Kristo, ang unang hakbang. Yes. First step of Kung gusto mong sumunod kay Kristo, kasi maraming tao tinatanggap si Kristo, pero ayaw nang sumunod kay Kristo. Pag sabi ni Kristo, huwag mong gawin yan, masama yan, ayaw na sumunod. Ang unang hakbang ng pagsunod kay Kristo, bautismo. Kasi yan ang unang utos niya. Sabi niya, sumampalataya at mabautisman ay bibigyan ng maraming kapangyarihan. Yes. Kaya kung gusto mong magpasya ngayon, taas mo ang kamay mo sa next week, walang bayad. Mabautismohan ka ni Pastor Sose. Yeah. At tubig, hindi ibig sabihin, member ka na ni Pastor Sose. No. Kundi sinunod natin yung salita ni Kristo. Yes. Taas yung kamay lang gusto mong pabautismo. Yung nabautismo na, taas ang kamay. Sabi na yun. Praise the Lord. Taas yung kamay ng nabautismo na, taas yung kamay. Yeah. Sabi na, alas ka natin yan. Yung hindi pa nababautismohan, sinong gustong magpabautismo sa linggo, 10 o'clock ng umaga, libre, walang bayad. Sagot ko lahat ng gastos. Isa, dalawa, tatlo. Huwag ka mahiya sa katabi mo, hindi katabi mo magpapasya kung ikaw pupunta sa langit o sa impyerno. Yeah. Ang magpapasya, ikaw. Okay na din ang bautismo ka na yun. Ay, ilan ang gusto mong pabautismo? Ulit. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Okay. Ganito ha. Kung hindi ka pa makapagpasya at buong linggo na to, gusto mo magpasya. Bago dumating ang linggo, sabihin mo kay Rod, gusto kong sumailalim magpabautismo. Yes. Dahil inutos sa akin ni Kristo. Yes. Sa linggo, punta tayo ng Mount C. Bautismo tayo ni Pastor Soseng. Wala kayong dadalahin. Pastor Soseng na magpapakain sa atin doon. Yes. Dito, meron bang hindi pa nababautismo? Sino sa inyo rito nabautismo na? Lahat na yan. Alright. So, may naunawaan tayo. Yes. Noras na, Rod? Time mo ba? Time. Okay. Ikaw ang hari at tagapagligtas.